Nais palawakin ng Senado ang kapangyarihan ng MTRCB sa mga online streaming platforms para raw ma-regulate ang content nito. Pero pagkondena ng creative industry, pagkitil ito sa freedom of expression. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. In the age of streaming and social media, gustong palawakin ng Senado ang kapangyarihan ng MTRCB. Pinasa na sa third and final reading ang panukalang batas na nagpapalawak ng saklaw ng MTRCB. Di na lang movies at TV shows, kundi pati na rin ang mga content sa streaming platforms. Ang proposal ay update sa 1985 mandate ng MTRCB para maka-adjust sa digital age. Inisponsor ito ni Senator Robin Padilla. Sa ilalim ng panukala, pwedeng i-reclassify ng board ang paid streaming content kung kailangan, pangontra sa obscenity, immorality at senseless violence. Sabi ni Padilla, ang ilang Western-influenced content pwedeng hindi tugma sa Filipino values at makaapekto sa mga bata. Ang tagumpay ng panukalang ito sa mataas na kapulungan ay hindi tagumpay ni numan, kundi na libo-libong manonood, lalo't higit ang kabataan, na kailangan nating mabigyan ng proteksyon habang sinisiguro ang malikhaing pagpapahayag sa mundo ng telebisyon at pelikula. Pero may tutol. Si Senator Risa Hontiveros ang nag-iisang bumoto ng no. Babala niya, masyadong malawak ang kapangyarihan ng bill na pwedeng maging daan sa censorship. More than this, Mr. President, the regulation of digital services and online content should be carefully done with legislation crafted specifically for this purpose at hindi lamang add-on sa MTRCB. Ayaw ni Hontiveros sa malabo at subjective terms, gaya ng good morals o injurious to the Philippines. Mas gusto niyang mag-focus ang MTRCB sa mga krimeng malinaw sa batas, gaya ng child exploitation, voyeurism at abuse online. Kasama rin sa bill ang pagtaas ng ranggo ng MTRCB chairperson sa level ng undersecretary. Ang boses at mga sining ng mga Pilipino, offline man o online, ay kapangyarihang pag-aari ng taong bayan at protektado ng saligang batas. Ang anumang regulasyon nito ay dapat hindi labis. Ayon sa MTRCB, maghihintay sila sa final desisyon ng mga mambabatas. Sabi ni Chairperson Lala Soto, hihintayin pa nila ang Kamara, lalo na't di pa nakakapasa ang House version ng bill. Paglilinaw ng board, di nila balak i-review ang mga pelikula sa streaming sites. Ang layunin ng bill, magkaroon ng coordination sa mga platform para maiwasan ang online harm, lalo na laban sa mga bata. Sa dulo, child protection ang top priority nila. Pero tutol dito ang Directors Guild of the Philippines. Tinawag nilang attack sa free expression ng bill na ito at babala nila pwede itong magbigay ng sobrang kontrol sa MTRCB kahit sa adult viewers. Sabi ng DGPI, imbes na tulungan ng lokal na pelikula, sinasabotahe pa ito ng panukalang batas sa pamamagitan ng draconian provisions at absurd acts of legislation na nag-aaksaya rin ng pondo. Final word nila, no to Senate Bill 2805, no to censorship, yes to freedom of expression. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.